kailangan pang ituloy yung peace agreement sa MILF? Para sa akin, hindi na. Kasi hindi naman sila sumunod eh. Bigyan muna nila ng katarungan yung mga namatay, kawawa naman. Wala eh. Yung nga trader din yung mga yun eh. Yung peace, pwede ituloy yun. Pero yung agreement hindi alam ng tao kung nasa loob ng agreemento na yun eh. Hindi na ito kailangan. Tinitira sila ng tinitira, ditirahin din. Wala eh, wala rin. Pang-abuso lang din naman ang ginagawa nila eh. Hindi sila sincere eh. Yung sa peace talk, siyempre kailangan pag-aralan muna mabuti yan. Kailangan. Of course. Matagal ng issue yan eh, dapat talaga. Mas maganda kung ituloy sana. Okay lang, dahilan maigi yung merong conversation, communication. Kung sakali man na hindi nila mag-grant yung peace talk na yan, lalong lalala yung ano. Kawawa naman yung ginawa nila sa mga pulis. Isa lang ang diwa natin, isa lang pinaglalaban natin, bakit naman ganyan? Sa gitna ng ilang dekada ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng mga Muslim sa Mindanao, isa na namang trahedya ang naganap. 44 na miyembro ng Special Action Force Unit ang sinasabing minasaker ng pinagsanib na puwersa ng MILF at BIFF. Ang nasabing engkwentro ay nag-ugat sa covert operation ng SAF upang tugisin ang dalawa sa most wanted list ng FBI na sina Zulkifli Binhir o kilala bilang Marwan, isang Malaysian na konektado di umano sa international terrorist group na Jemaah Islamiyah, at ang Pilipinong si Basit Usman. Sa nasabing insidente, maraming agam-agam at katanungan ang nagsulputan tungkol sa isinusulong na Bangsamoro Basic Law. Gera ito. Kung meron inaatake, may na-attack, both sides yan nangyayari. Kaya nga ang kailangan dito, palakasin natin yung ating mga mekanismo at ang ating protocols kasi nakita natin dito maaring may nagkaroon ng lapse doon. Ipinaliwanag naman ni Professor Ferrer ang koneksyon ng MILF at BIFF sa lugar ng pinangyarihan ng bakbakan sa Mamasapano, Maguindanao. Sa mga communities dyan, iba-iba yung grupo, halo-halo sila. Hindi naman po ang isang community ay ang kalahati. Meron kang wall sa gitna ng community at ang itong kaliwa ay MILF at ang kanan ay BIFF at iba pa. Kasi ganun po sa lugar na yun eh. Armado po lahat ng bahay doon. At kung nagkaputukan na, hindi na alam kung ano ba talagang nangyari. Basta makisali na lang. Ganun po, pintakasi ang tawag po nila dyan. Historical yan. Kasi historically, ang kaaway nila ay ang pamahalaan. Dahil sa nasabing insidente, nanawagan ang ilan na hindi na kailang ipagpatuloy ang peace talks at gerahin na lang ang mga ito. Minsan napakadali sa atin eh, wala dyan sa lugar na yan, nasabihin, tirahin na lang, ubusin na lang. Kasi hindi naman sa bakuran natin mahuhulog yung bomba eh. Hindi naman sa kalsada natin magpuputukan, magbabarilan. Diba? Hindi natin alam yung nararamdaman ng mga tao doon kung bakit para sa kanila napakahalaga nitong peace process na to. Ayon din kay Professor Miriam Coronel Ferrer, marami pang dapat ayusin sa nasabing draft. Ngunit iginiit niya na ngayon na ang tamang panahon upang pagtuunan ito ng pansin. Kasi ngayon parang nagiging all or nothing, di ba? Parang may isang provision ka dyan na malabo ang pagkakasulat, therefore unconstitutional na yung lahat. Kailan natin aayusin yan? Kailan natin babaguhin yung pagtingin natin sa isa't isa? Hindi po madali kung kaya't nahihirapan tayo dito sa ating peace process. Kinuwestiyon naman ang sinseridad ng MILF sa nasabing kasunduan at ito rin ang naging dahilan ng pag-withdraw ng suporta ng dalawang senador na sina Senator Alan Peter Cayetano at Senator J.V. Ejercito. Ayon kay Cayetano, tila kapangyarihan lamang ang habol ng MILF at hindi pang matagalang kapayapaan. Idinagdag din niya na kung ngayon pa lang ay di na kayang kontrolin ng MILF ang mga kasapi, ay paano na lamang kapag naaprubahan na ang BBL. Iginiit naman ni MILF Chief Murad Ibrahim na patuloy silang committed sa kapayapaan at nangakong paparusahan ang mga nagkasalang miyembro. Maliban sa nasabing bakbakan, patuloy pa rin ang mga pangbobomba at panggugulo sa Kalakhang, Mindanao. Paalala lang, kasi ito naman tinatayo natin bagong institusyon. Hindi naman yan para sa MILF eh. Pero yan ay panibagong institusyon na tingin natin mas maganda yung mga katangian para matiyak na magkaroon ng good governance dyan, magkaroon ng accountable, autonomous government.
it cannot go anywhere but forward, 'di ba? Kasi otherwise, ang mangyayari dito ay lahat tayo para tayong tatalon sa bangin.